Good morning. I am filming today, June 21st. Marami tayong gagawin, marami tayong agenda. Medyo busy yung araw natin today kasi pupunta tayo ng hospital. Second, it's Janson's graduation day from kindergarten. And so we are celebrating his graduation day today. And after that, after the graduation ceremony, pupunta kami ng Flying Squirrel! Yay! So we are off to the Ottawa Hospital. Meron akong scheduled biopsy dahil meron akong bukol sa dibdib. Medyo kinakabahan ako today kasi sabi nila masakit daw yung biopsy. My first time kasi to have this procedure done, so hindi ko rin alam kung ano i-expect ko, but we'll see. You've arrived at your destination. That's correct, yes. Okay, it's going to be a little file here for you. Give me a second. Perfect. So you can just have to on the side, okay? Thank you. Nakasuot na ako ng gown. And nandito sa waiting area. So, naghihintay lang na tawagin. You guys, so tapos na yung procedure ko today. So, what I had is biopsy. Kasi nga may lump ako sa right breast. Una ko tong na-discover during parang mid-pandemic. Sa Pinas pa kami nun. And I had it checked. Nagpunta ako nun sa Chinese General Hospital para ma-check yung dibdib ko. Nagpa-ultrasound ako nun para dito. And then, ang finding was that it's benign. Wala namang harm sa body ko at that time. So, nandyan lang siya sa dibdib mo, sa katawan mo. But it's not doing any harm on your body. And then here, when we came here in Canada, and nagkaroon kami ng family doctor, ni-review yung medical history. Yung family doctor namin, nagpa-order ng ultrasound ulit. Then saka naman nila ako in-schedule for biopsy. And ito na nga, I had my biopsy just today. So pagdating ko dun sa Breast Health Center, so nagpalit ako ng gown, in-ultrasound nila ako ulit para lang makita exactly kung may nagbago ba sa size niya. And so far, wala naman, okay naman. Ang bigat lang nung kamay. Kasi talagang, alam mo yun, yung ginagamit for ultrasound, yung ginaganon, talagang pinipisil nila, pinipisa nila. Ganun daw talaga eh. Talagang firm. Talaga may pressure yung pag ganun, paghagod ba nung machine sa dibdib. Pagkatapos ng ultrasound nila, so start naman na ng biopsy. So ang ginawa is that may in-inject silang anesthesia para ma-freeze yung bukol. Kasi gumagalaw siya eh. So every time na hawakan mo yung bukol, malikot, gumagalaw siya. So kailangan nilang i-freeze yun para makakuha sila ng sample ng maayos. 5 samples yung kinuha sa akin. So para kang hiniwa, inopen nila ng konti para makakuha sila ng sample. And this anesthesia will wear off in 1 hour daw. So meron pa akong 1 hour para hindi maramdaman yung pain. Wala akong naramdaman all throughout the procedure except dun sa pagturok ng anesthesia. Irang needle pain. Mga 2 needle pain lang yung naramdaman ko. 4 na turok na anesthesia yung ginawa sa akin kasi medyo may nararamdaman pa ako after the first 2 anesthesia na tinurok nila. To make sure na wala akong maramdaman pag kinot nila, pag kumuha sila ng sample, nagdagdag sila ng anesthesia. So sabi for pain, kung sakali after mag-wear off yung anesthesia, kung may maramdaman akong pain, then I can take Tylenol. So masakit pa siya. Overall, hindi naman. Nung tinurok lang yung anesthesia, doon mo mararamdaman na may pain. Pero tolerable. I can say na okay naman, kaya naman. And then once nag-kick in na yung anesthesia, wala ka na mararamdaman. Even after procedure right now, wala naman akong nararamdaman pa.
But we'll see kapag nawala na yung anesthesia. Their initial finding is that yung bukol sa dibdib ko is fibroadenoma. They gave me this brochure to read about it. And sabi dito, yung fibroadenoma is the most common benign solid lump of the breast. And it's usually painless. It moves around easily within the breast tissue and may occur anywhere in the breast. They can vary in size, anywhere from pea size to larger than a lemon. Malaki yun, ha? Sabi naman dito, fibroadenomas do not increase a woman's chance of getting breast cancer. Initially pala, when our family doctor ordered ultrasound para i-check yung bukol ko sa dibdib, nagpa-order din siya ng mammogram. Pero nung nagpunta ako sa clinic para gawin yung mammogram, they discouraged me to do that. Kasi nga, masyado pa daw akong bata para sa mammogram. So, ultrasound lang muna yung ginawa sa akin. Kasi usually yung mammogram ay ginagawa for older women. And dahil masyado pa daw akong bata, hindi nila in-advise na magpa-mammogram ako. And I'm thankful na dito sa Canada, walang bayad yung mga ganitong procedure. Like imagine sa Pinas, magkano yung biopsy? Magkano yung ultrasound? Magkano yung check-up? If wala kang health card, right? I was a government employee, wala naman kaming health card at the time. Nung nagpa-check up ako, nagbayad ako out of my pocket. But here, as long as you have that Ontario health card, you can get free health service dito sa Ontario. Malaki rin yung hospital nila. And pansin ko na hindi masyadong busy, hindi kagaya sa atin na talagang maraming tao, mahaba ang pila, ganyan. Dito, konti lang yung tao, tapos 3 lang kaming nakaschedule. By the way, kapag ka pala may ganitong procedures ka, kailangan nakaschedule. So you will have to call, make an appointment ahead of time. And then, pupunta ka lang sa hospital on the day of your appointment. Kanina, 3 kami na nakaschedule for breast exam. And saglit lang, walang waiting time. As in, pag upo ko, tinawag na ako agad. And wala pang 30 minutes, tapos na rin agad yung procedure. Sabi sa akin, kailangan kong ipitin, lagyan ng pressure yung dibdib para mabawasan yung bruising. Lagyan siya ng pressure as hard as I can para may support yung breast. So that's it for my procedure, for my biopsy. It's my first time ko magpa-biopsy, and medyo nakakakaba. Alam mo yun, nasa cancer building ka, pangalan pa lang ng building, nakakakaba na. But then thank God, kasi based sa initial observation, hindi naman siya cancerous or wala namang dapat i-worry. Sana lang hindi na lumaki pa or mag-cause ng any more problem. Kasi syempre, nakakatakot naman din talaga. Pupunta naman kami sa school ni Jansen para sa graduation day niya. And then after that, where? Flying squirrel! Yay! What does it say? What does it say? Congratulations, Johnson! Congratulations! You're now going to grade 1! Johnson, where are we right now? Flying squirrel! Yay! Tinamaan siya. Try to flip, baby. Press it.
Wala. What do you want? Aircon. Why? Because it's very, 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 very hot. And look at your face. It's so red. Anong meron dito? Parang may sunog ba or ano? Mga firemen eh. So, paano tayo papasok? Paano tayo magpa-park? Baka pwede ka na mag-park dito. Dito sa gilid. 11 kids. And then doon ka sa... Hindi kami makapasok sa loob ng supermarket kasi may mga firemen and police doon sa area. So, try mo maghanap ng parking dito sa labas. Dadala kami sa grocery para bumili ng food for next week. Ito yung toge. Malalaki yung mga toge nila dito. Hindi kagaya sa atin na maliliit lang. Ito ang laki nung ano tawag dyan? Sprout. Ano to? Pork belly, 17.27. Ilang kilo yan? Approximately 1 kilo. Chicken wings is just $9. Stock na lang yan. Tapos, some drumsticks, 8.26. Naghahanap kami ng leeg ng manok. Para i-adobo sana. Adobong leeg ng manok. Pero wala, nahihirapan kami maghanap nun eh. Isang beses lang kami nakatsyempo na may nakita kaming leeg ng manok dito sa Green Fresh. Pero after that, wala na. Nahihirapan na kami makahanap. 488 eh. 488 yung isa. This 400 plus. Longganisa, merong sweet, tsaka merong hot longganisa, Bulacan na hot longganisa. And then, kuha tayo ng bangus. Marinated milkfish, $6.99. Kuha tayo ng isa. Las Islas de Filipinas. Oh, mga import from Philippines. Or ito. Ito na lang, malaki-laki. Ano to? Mackerel? Ano to? $8.99. Kuha rin tayo ng cream cheese. Jansen, what's that? What is it? Milk. Milk? It's not milk. Let me see. Parang Yakult. You like that? Kapag nagki-crave kami ng chips, yan. Meron sila ditong Piatos, Lala, roller coaster, mga Vicat. Yan. Pero syempre, mas mahal to. Dahil nga imported to dito. So, ay, may Martis din. Mas mahal siya dito. Kuha tayo ng, let's say, roller coaster. Imagine yung roller coaster, $4.99. Ganito kalaking roller coaster is $4.99. And then, ayan, may mga candies din. Copico, XO, sunflower crackers. So, may mga biscuits sila dito. Presto! Ayan. Para ka lang namamalengke sa SM. Meron din ditong pansit canton.
4.99. Pero hindi pa, na-try na ba natin to? Hindi pa, no? Sabi nila hindi siya kasing lasa. Hindi magkalasa yung pancit canton dito tsaka pancit canton sa Pinas. Hindi pa namin tinatry eh. Yung noodles na ginagamit namin dito ay Indomie. That Indomie. Wala akong nakitang everything bagel seasoning. Gagawa sana. Merong sesame doon. Kaso isang ganyan kalaki, 12.99. Tama. Tsaka walang everything. Makiwala isa. Okay. Yun, everything bagel seasoning sana yung hinahanap ko. Kasi gagawa ako ng bagel bites. Mag-bake ako ng bagel bites. Kaya ako naghahanap noon. But since wala, edi next time na lang. Yung pinuntahan namin ngayon ay Green Press. Marami naman dito sa, especially dito sa area namin na mga grocery store. Siyempre habang tumatagal kami dito na nagkakaroon na kami ng idea kung saan mas mura or mas mahal mamili. And dito sa Green Press, kumbaga I can compare it to ano yung tindahan sa atin? Ever Supermarket. Parang ganong ambience siya. Kapareho siya ng Ever Supermarket sa atin. Tindahan ni Aling Puring ba yun? Ay, hindi. Pure gold yun. Pure gold pala yun. And dito pala, ikaw ang magbabag ng mga pinamili mo. So, wala silang mga bagger assistant. Kapag bumili ka, Ihahagis lang nila sa'yo. bibigyan lang nila sa'yo. Natapos na nilang scan. Tapos ikaw na maglalagay sa bag mo. At kailangan meron kang dalang bag. Otherwise, kailangan mo maghanap ng karton, ng box. Kasi wala silang mga plastics dito eh. Ang pinaplastic lang yung mga produce. Mga prutas, mga gulay, ganyan. But, yung other than that, wala na. Kailangan mo magdala ng sarili mong eco bag or lalagyan or maghanap ka ng mga boxes mo dito. Kasi ikaw ang maglalagay. No, because it's my problem. Ang layo pa ng parking spot namin kasi hindi kami nakapasok dito kanina dahil nga naka-close yung area. And may mga police tsaka mga firemen. And merong sunog dito sa kabilang store. Baby, come here. Should I help you? Yep. Kaya mo? We have to cross the street, Tencent. Let's go. That's it for the game, guys. Like and subscribe. That's it for today, guys. Bye-bye.